sa kanya. Tanga na akong tanga pero natuwa ako nung piliin niya na huwag tumuloy dahil alam niyang di ko gusto yun at labag sa kalooban ko. Nakakalungkot lang na umasa ako na sa wakas, masaya na. Hindi pa pala. Nakakasakit lang talaga sa dibdib ang pag-iwas-iwas niya. Yung pagiging cold niya. Mas gugustuhin kong singhalan niya ako kaysa tahimik siya. Umakbay naman si Claire sa akin na ikinatitig ko sa kanya. Alam mo kasi, Sandra, baka nagsiselos lang si Sir Eros, kaya ganun. You can make an effort naman to show na hindi mo ginustong magsinungaling sa kanya. Sabi niya pa na ikinakunot ng noo ko. Bakit naman siya magsiselos kay Vince? Hindi naman niya ako gusto. Pagkatapos namin mag-usap, inayos na namin ang mga kalat namin. Tumayo kami at pumunta ng locker room. Nang malapit na kami doon, may napansin kaming nakatalikod na babae sa harap ng locker ko. Si Nat ba yon? Tanong ni Claire. Anong ginagawa niya sa harapan ng locker ko? Anong ginagawa mo sa harap ng locker ni Sandra? Tanong ni Claire. Tumingin naman sa akin si Nat at gumiti. Ididikit ko lang sana to. Hindi ko kasi kayo naabutan kanina sa room eh. Nakita ko rin seryoso kayo nag-uusap kanina doon sa may bench kaya eto, ididikit ko na lang sana. Sagot nito at naglabas ng itim na papel. Kumabog ang dibdib ko na makita ang pamilyar na uri ng papel na iyon. Kaparehas yon ng papel na nakita ko sa locker ko. Yung mga death threat. Parehas lang ba o coincidence lang? Ano to? Tanong ni Claire at saka binuksan yung papel na inaabot niya. Nakasilip na rin si Stephanie pero ako'y nanatiling nakatingin lamang kay Nat. Ayoko maramdaman pero masama ang kutob ko. Ewan ko kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Invitation? Tanong ni Steph na kinatango ng kaharap namin na bumaling sa akin. Yeah, next week kasi may party sa bahay and since kayo palang kaklose ko dito, kayo palang mabibigyan ko ng invitation na yan. Punta kayo ah. Nakangiti niyang sabi. Napaparanoid lang siguro ko. Mukha naman siyang genuine. Birthday mo? Tanong pa ni Claire. Yes, punta kayo ah. Magtatampo ko pag hindi. Lalo na ikaw, Sandra. Kung gusto mo, isama mo rin ang asawa mo. Nakangiti nitong sabi sa akin na kinatahimik ko. I don't think pakakapunta siya. Birthday niya rin kasi next week. Paliwanag ni Steph. Oh really? What a coincidence. Wait, may party din ba? Tanong nito. Wala na siguro. Sagot ko. Unang-una wala akong pera para sa magarbong party niyon. Di na katulad ng dati ang buhay ko. I am no longer a princess. Oh, ayun naman pala eh. If you want, pwede namang pagsabay na lang natin yung birthday mo at birthday ko, di ba? Masaya ang usal nito. Nagkatiin na naman kaming tatlo. Pinapakiramdaman ko sino magsasalita. Oo, aminado ako na hindi pa kami ganun ka-close kay Nat. Masyado naman yata kasi itong palagay ang loob sa amin. Nako, hindi na. It's her day kaya dapat sa ilang araw na yon. Ani ko sa kanya. Nag-pout naman to bagong umiti. Okay, if that's what you want, I'll go na. Basta I will wait na lang sa inyo ha. Bye! Paalam nito. Pagkaalis ito'y para kaming nakahinga ng maluwag. Mukha naman siyang mabait pero bakit di ko siya feel? Pagbawi ni Steph na silang ayunan namin. But we can't judge her naman. Baka ganun lang talaga siya. Kinuha na ni Steph ang dapat niyang kunin tsaka na kami sabay-sabay bumalik sa room. Mabilis din natapos ang araw. Nasa parking lot na naman ako at naghihintay na magsusundo sa akin. Bala ko rin na ngayon mamimili para sa lulutuin sa dinner. I want to cook for him. Buti na lang at alam ko pa mga paborito niyang pagkain. Nagulat pa ako na may bumusinang sasakyan at may humintang kulay pulang kotse sa harapan ko. Nagbaga naman ang salamin ng kotse at sumilip ang driver nito. Hi! Napakailag! Blake? Kunot noong tanong ko. Tumawa lang ang loko. Bumaba siya sa kotse at lumapit sa akin. Nilibot ko pa ang tingin sa paligid. Naalala ko ang sinabi niya. Ngayon nandito na naman ang kaibigan ko sa harapan ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Ginulo naman niya ang buhok ko at nilamutak ang mukha ko na ikinasimangot ko. Namimiss ko na kasi ang kapangitan mo. Pagyayabang niya. Sinamaan ko siya ng tingin na ikinatawa niya. Paano ko naman siya iiwasan kung wala naman siyang ginagawang masama? He is very genuine. Pangit your face. May napansin naman akong hawak niya. Ano yan? Tinaas niya naman ito. Eto ba? Nakita ko kanina. Naalala kita kaya binili ko. Bait ko, no? Nakangiting usal pa nito. Inabot niya naman sa akin to kaya binuksan ko. Napangiti pa ako. Kita na pink stuff to iyon. Napaka-cute. Sabi na magugustuhan mo eh. Lagyan mo ng pangalan. Anak natin yan. Pang-asar niya na kinatahimik ko. Kidding. Alam ko naman na may asawa ka. Consider it as a gift. Bawi niya na makita ang pagtahimik ko.
Yan lang ba ang ipinunta mo dito? Tanong ko para makabawi. Actually, kinakabahan din ako na baka biglang dumating si Eros at mag-abot sila. Wala lang, may itatanong na sana ako sa'yo, sabi niya. Naging seryoso naman ang mukha niya. Ano to? Mahal mo ba? Tanong niya na ikinagulat ko. Parang nahigit kong aking hininga at dumoble ang tibok ng dibdib ko. Do you love your husband? Seryosong ulit nito. Napatahimik naman ako. Mahal ko ba siya? Now let me rephrase it. Mahal ko na ba siya ulit? Saka mo nilang sagutin ang tanong ko. Aalis na ako. Ayoko namang abutin pa ako na magsusundo sa'yo. Bawi niya na kinaangat ng tingin ko bago tumango. Buti na lang dahil hindi ko alam ang isasagot ko. Sige, ingat ka. Salamat dito. Paalam ko sa kanya na ikinatango niya. Tumalikod na to sa akin at sumakay na sa sasakyan niya. Bumaling pa tong muli sa akin. Make sure na parehas kayo na nararamdaman. I don't want to see you in pain. You are important to me, Sandra. Ngumiti lang siya na makitang di ko alam ang isasagot ko at pinaharurot ang sasakyan niya. Vince! Bulong ko habang nakatingin na sasakyan niya paalis. Ilang minuto lang pag-alis ni Vince ang pagdating ng driver ni Eros na susundo sa akin. Hindi ko maiwasang malungkot na hindi siyang sumundo sa akin pero I think ayos na yun para makapaghanda ako. Pagdating sa bahay, nagbihis na ako kaagad at nagsimula na magluto. Buti na lang at may mga ingredients na kailangan ko kaya hindi ko na kailangang mamili pa. Halata naman na nagtataka ang mga katulong kung bakit out of a sudden nagluto ako. Mga ilang oras din ako bago matapos. Nag-ayos din ako ng sarili ko. Ayoko namang mga moy pawis pag uwi niya. Natigilan ako nang may na-realize ako. Bakit ko ito ginagawa para sa kanya? Nag-flash sa isip ko ang tanong ni Vince kanina. Mahal ko na ba siya kaya ako ginagawa to? Ipinilig ko na muna ang ulo ko. Hindi ko na muna siguro dapat isipin to. Naghintay na lang ako dumating siya. Ilang oras ang dumaan pero wala pa rin siya. Tinignan ko ang mga pagkain. Malamig na ang mga ito. Hindi ko maiwasang hindi malungkot. Bakit wala pa siya? Kanina pa rin ako tinatanong ng mga kasambahay kung di pa ako magpapahinga. Inaantok na rin ako eh. Maya-maya pa'y narinig kong pagbukas ng pinto na ikinapitlag ko. Finally! Dali-dali akong tumayo at sumalubong sa pinto. Ngumiti ako na magsalubong ang mga mata namin. Ang kulay abo niyang mga mata at walang ekspresyon na nakatingin sa akin. Nawala ang ngiti sa mga labi ko nang lampasan niya ako. Eros! Pagbigil ko sa kanya sa paghakbang sa hagdanan. Why? Malamig ang sagot nito na hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Nagluto ako. Dinner ka muna? Lakas loob kong sabi at binalingan niya na muna ako. Busog na ako. Bumagsak ang balikat ko dahil sa naging sagot niya. Kahit konti lang? Nagluto ako ng mga paborito mo. Pagbabakas sa kari ko. Iwinaksi lang niya ang kamay na hawak ko. Hindi ba narinig? Busog na ako. Good night. Malamig na sabi niya bago ko iniwan na nakatanga. Isang butil ng luha ang kumawala sa mata ko. I pity myself. I love him again. I fell in love with him for the second time. I'm stupid. Bulong ko. Mabilis kong pinunasan ng luha sa mga mata ko at itinoon ng pansin sa mga pagkain na inihanda ko. Fine. I'm gonna eat all of this. Bulong ko sa sarili ko bago umupo at inumpisahang kumain. Binalot ko na lang ng mga natira at nilagay sa refrigerator namin, saka na din hinugasan ng mga ginamit ko. Nakakaya kung ipapalinis ko sa mga kasambahay namin ito. Pagkatapos ko maglinis, umakit na ako. Nadatnan ko pa si Eros na nakaupo sa kama at nililinis ang baril niya. Nakabihis na rin siya in black, t-shirt at jogging pants. What took you so long? Maotoridad niyang tanong without looking at me. Nagligpit pa kasi ako eh. Mahina akong sabit saka umupo rin sa kama. Di na ulit siya umimik. Tinuloy niya na lang ang paglilinis at pag-assemble ng baril niya. Eros? Pagtawag ko pero hindi pa rin siya sumagot pero alam ko nakikinig siya. Are you mad? Mahina akong tanong na ikinatigil ko. Are you still mad at me? No. Malamig na sagot niya. Kung ganoon, bakit ang lamig mo? Hindi mapigilan kong sabi. I know. Dapat sanay na ako sa ganito. Mula umpisa naman ganito na ang pakikitungo sa akin. But I'm hoping na sa mga nangyari sa amin, mag-iiba ang pakikitungo niya. Na kahit papaano nabuksan ko ang puso niya. Hindi siya sumagot kaya nagtungo na lamang ako. Matutulog na ako. Good night. Mahinang usal ko na lang bago inayos ang sarili ko. Umiga na lang ako patalikod saka pinikit ang mga mata ko. Sana ayos ng lahat bukas. Tahimik na pinagmamasa ni Eros ang natutulog na asawa. He is aware na nagiging cold siya sa asawa but it is for her own sake.
Nag-uumpisa na magsulputan ng mga kalaban niya sa underground business and he can't afford to lose his wife because of them. Isa pa, ayaw muna niyang mapalapit kay Sandra dahil sa nangyari sa pagitan nila. Hindi niya gustong iparamdam kay Sandra na wala siyang kwentang babae at ang katawan lang niya ang habol niya. She's more than enough for him at alam niyang delikado na siya dahil nararamdaman niya sa babaeng dapat kinamumuhian niya. Nang malaman niya na nagsisinungaling to just to protect that jerk, lahat ng galit niya napunta sa ulo niya na wala na siyang pakialam kung masasaktan ng asawa sa mga sasabihin niya. He is damn jealous at di niya gustong maramdaman yon. He is becoming a devil. You are messing with my heart. Bulong niya bago dampian ng halik sa tungki ng ilong ang asawa. Being with her is a rest for him. Lahat ng pagod na nawawala dahil sa babaeng kaharap. Owning her that night was the most magical night for him. Galit siya pero aaminin niya na hindi lang plain iyon. Higit pa doon. Salamat sa pagluluto para sa akin at sorry sa hindi pag-appreciate nito. Bulong niya pa rito. Nilaman na naman siya ng selos na makita niya na magkausap sila ng lalaking kinamumuhian niya at binigyan pa siya nito ng regalo. Kanya lang ang asawa niya at di niya gustong mapalapit siya sa lalaki. He is nothing but a danger to his wife. Nabaling ang atensyon niya sa phone niya nang tumunog ito. Ashton, tumatawag. Boss, umpisa nito sa kabilang linya. What's up? Tanong niya rito. Nakuha ko ng ilang mga dokumentong kakailanganin ninyo. Nandito na rin po ang mga impormasyon na gusto niyong makita tungkol sa kalaban na grupo. Imporma nito. Kumuyom ang kamaon niya. Underground world is indeed a hell and a mess. Kung hindi ka gagalaw, mamamatay ka. That is one of the reason kung bakit ayaw niyang mapapalapit kay Sandra. Delikado siyang tao. Good. I will check those tomorrow. How's my wife doing? Tanong niya bago tumingin sa payapang si Sandra. He's making sure na palagi may nakabantay sa kanya. He is protecting her secretly. Delikado siyang tao. Good. I'll check those tomorrow. How's my wife doing? Palagi po niyang kasamang kaibigan niya. And I'm always keeping an eye kapag kasama niya si Vince. Besides that, wala na pong problema. Focus po si Ma'am sa pag-aaral niya at nakaprotekta naman po kami kapag may mga gustong manakit sa kanya. Rest assured na ligtas po siya. Anito na ikinapanatag ng loob ko. That's good to hear except the fact na umaaligid pa rin sa asawa niya ang gagong yon. And by the way, boss, may natanggap pong death threat si ma'am. Kumuyom ang kamo niya sa narinig. Bakit walang sinasabi ang asawa niya sa kanya? Masisisi niya ba ito kung takot ng ibinibigay niya? He is not isang mabuting asawa kung tutuusin. Gusto lang niyang makagante sa kanya. From? Kalmadong tanong niya, pero parang naguhuramentado na ang loob niya. We're still finding who, boss. Leave it to us. Anito, mga tauhan niya nito sa underground world mula pa noon and he trusts them so much. They are like friends already to him. Be sure to protect my wife at all cost. Hindi ko siya gustong masaktan. Huling imporma niya bago patay ng tawag. I hate her but I'm still concerned for her. Bulong ng utak niya bago humiga katabi ng asawa. Third person's POV. Nagawa mo ba ang pinagagawa ko? Tanong ng isang lalaki nasa mid-50s. Bagamat kalmado, nakakatakot pa rin ang mga mata nito. Ang boses niya punong-puno ng otoridad. Yes, I'm also sending threats on her locker to scare her. Nakangiting sabi ng babaeng nasa harapan niya. Threats are not enough, young lady. Kalmado pero nakakapangilabot na wika ng kausap. So, should I kill her instead? Suhestyon ng dalaga na malakas na ikinatawa ng lalaki. Pumailang lang sa buong kwarto. Ang nakakatakot itong tawa. Do you think ganun kadaling patayin siya? Henderson will not allow you to do that. Parehas na mga nabaling ang tingin nila sa binatang dumating. Nagbaw ito sa lalaki na kaupo sa harapan at tumabi sa dalaga. Seryosong mukha nito at nanilisik ang mga mata niya. Where have you been, son? Tanong ng lalaki. Tinaas naman ng lalaking envelope na hawak niya. Information about Henderson's underground business. Nakangisi nitong pahayag. Mabuti. Napatikim naman ang dalaga para kunin ulit ang pansin nila. Nabaliwala kasi ito nang dumating ang binata. So, King, what should I do to Mrs. Henderson? Tanong nito na biglang nakangising bumaling sa binatang katabi niya. Should I kill her? Dagdag pa nito. I am sure that Henderson will kill you first before you could kill his wife. Nagtatagis ang bagang na saad nito. And I will not allow you to hurt her. Bulong pa nito na ang dalaga lang ang makakarinig. Naiinis ang mata ng dalaga. Huwag kang makailam sa plano ko, Vince. Galit niyang sabi. I will not interfere with your plans unless it will bring us prosperity. Anito na kinakayom ng kamao ng dalaga. Tama siya.
Hindi natin po pwedeng hawakan si Mrs. Henderson hanggat wala pa si Henderson. Sabi ng matanda. Just keep yourself close to her. Own her as much as you want. Nakangising anito na ikinangiti ng binata. Nagising ako sa sindig ng araw na tumatama sa mukha ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Napansin ko naman agad si Eros na ayos sa suot na black suit niya. Umupo naman ako sa kama at kinusot ang mga mata ko. Good thing you're awake, sabi nitong nakatingin sa akin. Nagtataka ko naman tong tinignan. Napansin ko mga maleta na katabi sa gilid. Aalis ka? Tanong ko na hindi niya pinansin. Fix yourself first, may gagawin tayo. Sagot nito habang inaayos sa mga magazines. Ang iba't ibang uri ng baril niya. Magtatanong pa sana ako nang bumaling siya sa akin. Make it quick. Utos pa nito. Kahit nagtataka, tumango na lang ako sa kanya bago dumiretso sa banyo. Hindi maganda ang kutob ko. Pagkatapos ko mag-ayos, bumaba na ako gaya ng gusto niya. Nandun na sa may sala si Eros. Kumunot ang noo ko na makitang 3 pamilyar na mukha sa akin. Sila ang mga sumusundo sa akin kapag wala siya. Anong ginagawa nila dito? Good morning, ma'am. Bati nila sa akin. Good morning din. Alangan akong umiti sa kanila. Bakit kayo nandito? Tanong ko. Nabaling naman ang tingin nila sa asawa ko. Nakaupo lang si Eros habang nakatingin sa amin. Take your seat, all of you. Maotoridad namang sabi nito kaya nagsiupo na kami. Pabalik-balik ang tingin ko sa kanilang lahat. Wala kasi akong ideya sa mangyayari. Alam ko pamilyar sila sa'yo pero hayaan mo silang magpakilala sa'yo. Umpisa pa nito. Tumingin naman ako sa 3. Nakangiti sila sa akin kaya ngitian ko rin sila. Mababait naman sila pero hindi ko pa sila nakausap at di ko rin pala alam ang mga pangalan niya. Hi ma'am, I'm Jeremy. Pakilala ng matangkad na moreno na may magagandang mga mata. Napaka-manly ng kagwapuhan nito. Anthony ma'am. Ani naman ang maputing lalaki na may pagkatsinito. Gwapo rin to. Actually, gwapo silang 3. Brian. Ani naman na mukhang pinakatahimik sa kanila. Nginitian kong lahat sila. Hi, ako si Sandra. Kinagagal akong makilala kayong lahat. Pag-uulit ko. Magiging bodyguard mo sila sandali, ani Eros. Nagtataka naman akong tumingin sa kanya. Para saan? Tanong ko. Bakit ko naman kakailanganin ng bodyguards? Kaya ko naman ang sarili ko. I will be leaving today. Bale walang sagot ito na ikinagulat ko. Nanikip ang dibdib ko sa sinabi niya. Kailan? Tanong ko. Tonight. Bale walang sabi nito. Ngayon na agad? Bakit ang bilis? Bakit di ko alam? Napangiti ako ng pagak. Bakit naman niya sasabihin sa akin, hindi ba? I am just the girl he hates the most. Ano? Teka, saan ka ba pupunta? Mahinahang tanong ko. Sweden. Maiksing sagot nito. Hanggang kailan? 5 araw lang. 5 days? 5 days bagong kaarawan ko, ibig sabihin wala siya nun? Hindi mo man lang sinabi. Bulong ko. Boss, labas lang po muna kami. Paalam ang 3 to give us space para makapag-usap. Kaming 2 na lang ang naiwan. Do I need to? I thought you would be happy to hear this news. Anito na ikinaangat ng tingin ko. I am not happy that you are leaving. Matapang na saad ko na ikinatigil niya. Mukhang nagulat siya sa naging sagot ko, pero agad din siyang nakabawi. Pero kailangan ko nang umalis. It is for my business, and I'm sorry for not telling you earlier. Paliwanag pa nito.